Po pala dito talaga yung posisyon niya. Nandito daw sa gitna ng kalsada. MV Eva Jocelyn is only one of the 8. So bale, 8 pala yung barko na inano dito. 375 kilometers per hour yung wind. Yolanda is the deadliest typhoon ever recorded in the Philippine modern history. Ang pangarap kong madaanan, ngayon nadadaanan na natin. Aray ko, medyo malubak lang. Dito na tayo guys, kung saan ito yung nakikita lang natin sa libro, sa mga history. Parang may pagka-Luneta Park siya. Radyo. Size 6, yung school shoes. Sa SM yun. Touchdown! Kalanggaman! Grabe, napakasolid nung par. Pare, best boat ride ko yun. Best boat Grabe, ride ever. ang saya. Gateway to Eastern Visayas. Welcome to Tacloban, Philippines. Kilala ko to. Right, touchdown Tacloban. Dito na tayo sa Tacloban, guys. Ganda ng panahon, maaraw. Daniel Z. Romualdez Airport. Sino kaya siya? Bakit kaya hindi Tacloban Airport ang pangalan ng airport na ito? Guys, nakalabas na tayo ng airport. Dito pala sa labas, pwede na kayong makahanap ng sasakyan. Marami naman nag-offer dito. Pwede ring mga jeep. Lakad lang kayo ng konti. Maraming mga nakapark dito private car. Tapos mukhang dito yung sa jeep. Tapos dito rin may mga naghihintay, may mga umiikot na nag-o-offer ng taxi, van. Yan, maliit lang po yung airport ng Tacloban. Bawal daw pala mag-vlog dito sa labas. Doon na lang tayo sa waiting area, guys. Hintayin lang namin sila Motodeck. Nandun pa sa loob at saka si Kuya Mau. Kuhanin mo na ang premyo. Congratulations, Mr. Ulysses! Salamat sa Motosek! Motosek mo lang ganun. Si Motodek tsaka si Sek Regalo mo, naiinis ako sa'yo Good afternoon guys, good morning, good evening. Kung anong oras nyo man po pinapanood itong ating vlog, welcome back po muli sa aking vlog. At today, nandito po tayo ngayon sa Leyte at kakatapos lang po ng grand opening ng SEC Moto Supply Tacloban. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta, nakiisa, nakisaya. Sa mga taga Leyte po na naghahanap ng mga SEC Moto Supply helmet, top back, mga kailangan nila sa kanilang motor, sa kanilang pag-rides. Ayan, malapit na po sa inyong lugar. Meron na po tayo ngayon sa SEC Moto Supply Tacloban. At ngayon po, nandito kami sa aming hotel. Ito po yung Fans Hotel. Dito po pala to sa Palo, Leyte. Hindi na po pala siya part ng Tacloban, pero malapit lang naman yung Tacloban. Parang boundary lang siya. So nagre-ready lang kami ng aming gamit dahil ngayon mag-rides tayo. It's 5:35 na po ng hapon. Nung unang araw kasi namin dito, pupuntahan na sana natin yung
San Juanico Bridge, saka mag-start na rin sana tayo mag-vlog. Kaya lang, inulan kami dito. Pero sabi ng mga lokal dito, normal na lang daw yun. Kasi nga itong Leyte at saka Samar is daanan ng bagyo. Kahapon, sobrang lakas ng ulan. Ngayon, tingnan nyo yung labas, oh. Maliwanag na yung kalangitan. Kaya ayan, makakapag-rides na tayo. Sinaset ko na yung aking helmet. Ito yung kay wifey, yung half face. Ito yung refined. Ito naman po yung gagamitin kong helmet. Ito yung Minerva. Modular yan, guys. Tapos, dual visor. Meron lagayan ng intercom yan. Ganda. Oh, tingnan nyo naman. Gloss po yan. Gloss white. Ayan. At dito po pala nang hiram lang din tayo ng motor. Ang gagamitin natin NMAX. Tapos sila Deki nag-rent din ng motor. Ang gamit naman nila is Aerox. Alright, tara. Baba na tayo. Para hindi naman tayo abutin ng gabi at makapagpalipad pa tayo dun sa San Juanico Bridge. Sabi nila, maganda raw yung sunset dun. Tara, let's go. Kita-kits sa daan. Let's go. Dito pala tayo sa kanan. Sorry po. Sorry po. First time natin makapagmotor ngayon dito sa Leyte. Kasi kahapon, grabe, sobrang lakas po ng ulan. Sulitin na natin ngayon habang medyo maganda-ganda pa yung panahon kahit mag-aalas 6 na po ng hapon. At mula naman po dito sa Fans Hotel, papunta dun sa San Juanico Bridge is nasa 24 minutes lang, 15 kilometers. Malapit lang po. Sabi nila, maganda daw po yung sunset doon. Sana maabutan pa natin yung sunset. Ayun na, palubog na yung araw. Let's go! Kasama natin si wifey. Today nga po pala is Sunday. Ito po yung first time nating makakapag-rides, makakapag-motor dito sa Leyte at lalong-lalo na dito sa Tacloban. So mula po dito, nasa 14 kilometers yung San Juanico Bridge. Nandito na pala agad guys yung signage, oh. Kasi itong hotel na tinuloy namin is part na po ng Palo. Ngayon, papasok na tayo dito sa Tacloban. Picture tayo? O mamaya na? Madilim na yun, mamaya malamang. Okay, sige. Pipicture lang muna kami saglit. 1, 2, 3. Isa pa. Let's go. Tara, pasok na tayo. Guys, welcome to Tacloban, gateway to Eastern Visayas. Hello po. Ang Tacloban pala ay ang gateway papuntang Eastern Visayas. Let's go! Welcome to Tacloban, guys! Pag hindi man natin naabutan yung sunset, balikan ulit natin sa last day natin dito. Hindi pala. Last day pala namin dito. 6 na yung flight namin. Kaya talagang kailangan naming maabutan ngayon kahit papano. Ang Tacloban po pala, may pagka-modern na rin. Talagang city na siya. Parang may pagka-ano siya eh. Paranaque. Parang ganun po. Ay, lumagpas pala tayo. Daldal ako ng daldal. Doon pala tayo. Ang dadaanan po pala natin ito, bypass. Kasi dito sa pinakang main o dito sa city, matraffic na po. Lalong-lalo na pag rush hour. Pag Monday to Friday. Maganda po itong bypass road nila kasi madadaanan natin yung view deck nila dito kung saan tanaw na natin yung San Juanico Bridge. Nadaanan kasi namin nung unang araw namin dito kaya lang hindi tayo nag-vlog, hindi pa tayo nakapag-vlog dahil inabutan kami ng ulan. May mga nakakasalubong tayo dito, mga naka-big bike. Kasi today din po yung tinatawag nilang Leyte Summer Loop. Kasabay ng grand opening ng SEC Moto Supply dito sa Tacloban. Kaya marami pong naka-big bike, maraming nagbumotor ngayon dito. Ayan, ang lapad po ng bypass nila. Tsaka kukunti lang yung dumadaan. Naninibago ako dito sa NMAX, parang ang liit sa akin. Parang ang baba ako dito. Nasanay tayo mga Honda yung gamit natin, like ADB. Pag hindi ADB, yung big bike. Kaya parang ang liit nitong NMAX sa akin. Naninibago ako. Ito na ata yung view deck. Pag sinearch mo sa mapa, meron view deck dito eh. Ayun, Tacloban City Viewpoint. Ayun, viewpoint pala. Eto guys, oh. So pag gabi daw dito, maraming kapehan, tapos maraming tumatambay dito. Kasi tingnan nyo naman guys yung view. Tanaw na natin yung San Juanico Bridge. Ayan oh. Ayan po, may mga tindahan dito sa gilid, kaya pwede kayo magkape dito. Tingnan din natin mamayang gabi, no? Pag mas dumilim siya, tingnan natin kung may ilaw yung bridge. Ayan, oh, ito, may mga kapihan dito. Ayan, may mga nakamotor dito, oh.
Siguro diretso na muna tayo dun sa pinakang bridge para makapagpalipad tayo ng drone ng mas maaga. Dito, tambay ka rito. Ayan. Kailangan kasi nating mahabol ng maliwanag pa yung bridge para pag nagpalipad tayo ng drone, maliwanag. Palabas na tayo ng highway. Yung bypass nila parang hindi bypass kasi ang dami mga tindahan, ang dami ng mga tao, ang dami ng mga bahay. Kasi nadadaanan nating mga bypass, pupunta tayo ng Quezon, yung Gumaka. Medyo wala siyang masyadong mga tindahan sa gilid. Malapit na po tayo, 1.5 kilometers. Ito na yung may signage na San Juanico Bridge. Ito na po yung Barangay Bakakay. Bakit mabuhangin? Oo nga, no? Alikabok. Sobrang alikabok. Ginagawa pa lang. Siguro dahil maraming dumadaan. Sabi dito, salamat han pagbisita ha Tacloban. Parang sabi niya doon, maraming salamat sa pagpunta sa Tacloban. Leaving Tacloban City. Doon lang naman pala mga alikabok. Ayun, wow. Ayun. Tanong natin kung pwede magpicture. Sir, pwede po ba kami magpicture dito? Sige po, salamat po. Guys, andito na tayo. Welcome to San Juanico Bridge. Pataas pala siya. Wait lang, pipicture lang muna kami dito ni Mrs. Ang San Juanico Bridge ay isa sa pinakasikat at pinakamahalagang tulay sa Pilipinas. Ito ang nagdurugtong sa isla ng Leyte at Samar sa pamamagitan ng pagtawid sa San Juanico Strait. Binuksan ito noong Hulyo 2, 1973 at naging mahalagang bahagi ng paglalakbay at kalakalan sa rehiyon ng Eastern Samar. May haba itong 2.16 kilometro at nag-uugnay sa Tacloban City, Leyte at Santa Rita, Samar. Sinimulan ang pagtatayo ng tulay noong 1969 at natapos noong 1973. Isa ito sa pinakamalaking proyekto sa bansa noong panahong iyon at itinayo sa tulong ng pondo mula sa Japan. Ngayon, isa na ito sa pinakamagandang tulay sa Pilipinas dahil sa kakaibang disenyo nito na may malaking arko sa gitna. Sa loob ng maraming taon, ang San Juanico Bridge ay kinilalang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na tumawid sa dagat. Ngunit nang maitayo ang Cebu-Cordova Link Expressway at Patpakil Bay Bridge, ito ay naging ikatlo sa talaan ng pinakamahabang tulay na tumawid sa dagat sa bansa. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakatanyag na simbolo ng Eastern Visayas at dinarayo ng libu-libong turistang dumadaan bawat taon. So guys, welcome to San Juanico Bridge. Ngayon, nagpalipad ako ng drone dito. Ang ganda pala lalo na paggabi. Kasi kitang-kita mo siya at saka ang ganda ng ilaw. Nagpalipad ako hanggang doon sa kabila, pinaliparan ko. Tapos ang daming dumadaang mga motor, yung mga naglo-loop, kaya mas gumanda pa. Tapos dito naman lumulubog yung araw dito sa kaliwa natin. Sabi nila Jetlaw, may daanan pa daw dito sa bababa doon. Medyo malayo pa raw, mumotorin mo, pwedeng maglakad, pwedeng magmotor para makita nyo ng kabuuan itong bridge kung wala naman kayong drone. So ngayon,
Tingnan naman natin, magmumotor tayo, tawirin natin hanggang dun sa kabila. So, ito po yung Leyte. Pagtawid naman natin dun, yun na po yung Samar. 6:41, tatawid tayo. Tingnan natin kung ilang minuto nating mararating yung dulo. Tara. Nagpaalam lang ako kila sir, bawal pala talaga dito mag-drone at saka huminto. Eh, sabi ko, saglit lang naman eh. Yung, mababait naman sila, pinayagan tayo. So, eto na po, tatawid na tayo. Pasadahan din natin sa last day natin ng umaga para makita natin yung difference sa pag umaga at saka pag gabi. Doon po sa baba, may parang view deck ata yan. Ang dami po pala naglalakad din dito. Kasi nagpipicture sila doon sa may bandang gitna. Dito sa may bandang bungad, paahon, no? Pinapangarap ko lang darito. Bakit malubak? Medyo malubak po pala yung daan dito. Siguro dahil sa sobrang daming dumadaan dito. Woo! Ang ganda pa ng buwan, ang bilog ng buwan. Medyo hindi lang natin makita ng maliwanag. Dahil kukunti lang yung street light. Medyo madilim. Dahil konti lang yung street light. Sa drone makikita mo maganda. Pero pag nagmumotor ka, hindi mo siya masyado makita pag ganito, pag gabi. Tingnan natin sa last day natin kung ano namang itsura niya pag umaga. So wakas, narating na natin. Aray ko, medyo malubak lang po. Sa wakas, nakadaan na tayo sa San Juanico Bridge. Ayan, eto na po yung pinakang dulo. Hanap lang tayo ng gilid. Yung hindi tayo makakaabala sa mga dumadaan. Yun na yun? Oo, yun na yun. Maiksi lang pala siya. Tapos pagdating dito sa dulo, nagsanga. Ito, mayroon dito sa kanan at mayroon doon sa kaliwa. Ayan, tingnan natin kung ilang minuto tayo. Nasa ilang minuto din. 6:45. 4 minutes lang din. Okay, tara. Balik na ulit tayo. Babalikan natin to. Hindi pwedeng hindi natin to makita ng maliwanag. Mas maganda to, dagdagan nila ng ilaw. Tapos pati yung mga railings, lagyan nila ng ilaw. Eh pag dinaanan mo, parang hindi mo masyado ma-appreciate. Lalong-lalo na pag gabi. Dahil siguro sa kakulangan sa ilaw. I highly suggest dagdagan nila to ng ilaw. Pati sa ilalim, lagyan nila ng ilaw. Talagang dadayuhin to kahit gabi. Ayan. Nakalagay din doon, no standing, no fishing. Ayan, eto na po tayo sa kabila ulit. Kung saan tayo nagmula. Ang bilis lang. Ito, maliwanag na dito, pagtawid mo mismo dito. Bypass na lang tayo ulit. Sige. Ayan, maraming kainan na dito, nag-open na siya. Ito na po yung viewpoint dito sa Tacloban City. Ganito po siya pag gabi. Ha? Oo nga, no? Asan na yung bridge? Hindi siya masyado makita pag gabi. Yun ang sinasabi ko, guys, na sana dagdagan ng ilaw yung mismong bridge para mula dito, tanaw na tanaw. Pati sana yung ilalim. Kasi dito wala kang makita, Parang normal na kalsada lang. Alright, good morning. It's 4:02 ng umaga. Ang aga natin ngayon. Ito nga pala guys yung pinakang hallway ng hotel. Marami silang room. Tapos nandito kami sa 6th floor. Ngayong umaga, papunta po tayo ng Kalanggaman. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Kalanggaman. Anong makikita natin doon. At mula dito, babiyahe daw tayo ng almost 2 to 3 hours papunta doon. At ang sasakyan namin ngayon ay van. Kasama natin sila Kuya Mau, sila Motodeck, sila Jetlaw. Nandun na sila sa baba. So bali biglaan lang to, kahapon lang sinabi ni Jetlaw na tara, punta tayo ng Kalanggaman. Meron naman naghihintay sa atin doon, ready na yung ating boat na sasakyan. Tapos lahat kumpleto na, nakaset na. Wala pa sila. Tayo yung first.
Pakita ko lang muna dito sa inyo sa labas. Dito sa labas ng hotel, meron ditong South Drag. Tapos ito yung Pure Gold. Tapos doon sa kabila sa may street light naman, pagtawid nyo doon, nandun na yung McDo, mga Jollibee, Chowking, mga fast food. So ito na yung mga kasama natin. Good morning. Good morning. Video lang ako. Vlogger ko no. Na, Jeric P. Sige, wala kayong pang-vlog eh. Maki-vlog na lang tayo. Yan. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes it kicking out what's slow, and living gets so easy, easy. 5:56 ng umaga. Hinto muna tayo dito. Nasa Kananga, Leyte na pala tayo. Donuts. And again and again and again and again and again and again I play it on. Sing, 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 you gotta sing to believe it. Sing to believe it. Yeah, 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 yeah. Sing, 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 if you can sing, you can feel it. Give it up, get up, just go for the top. Sing along. 7:33, nandito na tayo ngayon sa Palumpon. Breakfast muna kami dito kila sir. Sila yung may-ari ng speedboat na sasakyan natin. Ang panahon natin ngayon, umuulan, medyo madilim. Pasok muna tayo sa loob, kain tayo. Ganda ng bahay nila, oh. Sa Marinduque, ang tawag namin dito, balisungsong. Oh? Oo. Pero ang laman niya, yung maliliit na isda, Sabi yung bulinaw, dito ang tawag dito niyan, 5-star. 5-star. Ay ba yun pang New Year. Kanin pala yung laman nito, malagkit. Yun, malaglag. Malakas yung ulan. Hindi pa rin nahinto ang ulan. Dito tayo. So bali dito pala kayo magpaparegister. Meron silang cut-off dito para sa day tour hanggang 10 a.m. It's 8:55 a.m. Malakas ang ulan ngayon. Ayan po yung mga bangka, malalaki. Yan yung mga tumatawid papunta ron. Tapos dun sa kabila, merong malalaking barko din. Tingnan nyo guys, nasa harap kaagad natin yung dagat. Siguro ayun yung sasakyan namin, speedboat. Mababasa talaga kami dyan. Sir, nabubulok yan sir, nabubulok. Nakaiwalay po. Nakaiwalay po. May mga dala tayo mga basura. Yung mga gamit namin, binalot namin ito. Garbage bag, ito yung drone natin. Iba yun. Tapos pinairam din tayo ni sir nito, waterproof. Yung mga gamit namin nandito. Kaya kasi mababasa tayo eh. Bago tayo magpunta ng Kalangaman Island, na konting orientation lang po sa yung mga pagbabawal natin doon sa island at saka sa dapat natin gawin. Prohibited in the island, first is of young conditioner, instrument, fishing gear, bawal. Portable generators, bringing fire, bringing pets, use styrofoam, bawal. Breakable bottle must be returned to the mainland. No smoking in public places, please smoke at the designated area only. Ito yung pinaka-importante sa lahat sa sandbar, lalo na dito sa dulo ng sandbar. Bawal po tayo maligo. Pwede lang po tayo maglakad-lakad at saka mag-picture-picture lang. Ligo, bawal talaga kasi yung current niya during high tide or low tide, sobra talagang lakas. Kaya bawal po tayo maligo sa may sandbar, lalo na dito sa dulo ng sandbar. Ito, saan kaya natin lalagay ito? Garbage na nabubulok. Nabubulok na eh. Thank you po. Thank you, sir. So ang gagawin daw natin is dalawang speedboat yung sasakyan natin. Magiging hati kami para safe tayo dahil medyo maalon nga po. 10:06 ng umaga, ito na, pasakay na tayo ng speedboat. Sama pa rin natin syempre Jet Lau. Basura boy. Ang dami mong basura boy. Ayaw, Bin. Ayaw ng talawan na yun. Ayaw mo. Yun, saan po pwedeng umapak? Ay dito pala. Saan biyahe natin ngayon sir? Sir, saan tayo biyahe? Sino ba yung kapitan? Ito. Grabe, napaka-pogi Marunong ka ba? naman. Pogi naman yan.
Oh, baka iabot lang yung mga bayad, oh. Baka hindi pa nagbabayad. Parang hindi ka lulutan dyan. Di ba? Ang malaki lang ako. Yan pala ang technique. Para Hindi ka mabas. hindi ka mabasa. Uy, gago rin. Pangmasahe sa mukha yan. Masakit sa mukha ng patak ng ulan. Uy! Grabe. Lang tayo, boy, kasi 25 minutes lang yon. pan-drag race yung ano natin boat. Galing mo. Eh kasi tawag dito rescue boat. Rescue boat? Kaya mabilis talaga ito responde, mga lunod-lunod. Nakabaon yung ano. Ayan yung sandbar. Yung sandbar. Ayan. Tingnan nyo naman yung tsura natin. Ito na oh. Oh. Tingnan nyo naman oh. Kahit pa paano kita pa rin. Bakit papunta ka north? May pagka-green. Nag-clear siya pagdating. Ayan. Ito naman yung regular boat na bumabiyahe dito. Ngayon daw high tide to. Kaya hindi natin kita yung sandbar. Oh. Grabe guys, tingnan nyo yung tubig oh. Kulay green. Pakapogi naman ito. We're here now, guys. Yes, Okay na, nag-park lang ako, nag-park. Nag-park. Sir, anong pangalan nyo sir? I'm Captain Jet Lau. Wow. At your service. Radyo. Size 6, yung ano, school shoes. Sa SM yun. SM yun. SM pala yun. SM pala yun. Hoy, kasama natin. Size 5 po, para kay Motodeck. Napaka-solid nun. Solid experience yun. Panis kayo, boy. Kami din ako. Alam bakit? magaan sila. Rescue to, boy. Oo. Kailangan mabilis. Touchdown, Kalanggaman. Grabe, napaka-solid nung par. Pare, best boat ride ko yun. Best boat Grabe, ride ever. ang saya. Shine on. Shine on. Ain't nobody gonna rain on my parade. You can't keep me from having a good day. Got this feeling I'm carrying. With this outlook, all I do is win. The only limit is in your mind. There's always another level that you can climb. Ganda dito. Siguro lalo nang mas maganda to pag mataas yung araw, umaaraw. Mas kita mo yung kung gaano kalinaw yung tubig. Tingnan nyo naman. Ngayon, may pagka blue-green yung dagat. Ganito naman yung buhangin dito guys. Basa lang siya. Pero pino rin. Tapos dito naman maraming mga kubo, maraming mga cottage at maraming puno ng nyog. Ayan siya. Then doon naman may mga CR. Tapos doon may nakikita kong drum. Siguro banlawan doon. Kabilaan lang siya guys. Ito yung kabilang dagat. Tapos pagdating mo dito, ito dagat na naman. Maliit lang po pala tong isla. Pakita ko lang sa inyo tong kabila. Sarap dito maghamok oh, kung maaraw to. Kaya pala dito sa side na to pwedeng mag-snorkeling kasi maraming mga coral, maraming mga bato, marami kayong makikita. Tapos sabi pa nga nung LGU, maraming mga turtle, mga giant clams, marami kayong makikita. So, mamaya pakita ko sa inyo pag nag-snorkeling na tayo. Siguro
Kakain muna kami. Alos 25 minutes lang yung biyahe namin papunta rito dahil speedboat yung gamit natin. Pero pag yung regular boat daw, aabutin ng 1.5 hour punta rito. The siren may be ringing, the storm may be singing, emotions may be swinging, but you know what I'm bringing. Woo. Shine on, shine on, be a spark in the dark, light the way, shine on. Alright, let's go! Swimming time! Mainit ang dagat. Parang umihi ka, Kuya Mau, ah. Oo, mainit ang dagat. Sarap magbabad. Yun nga eh. Sarap magbabad. Init oh. Ang laki ng isda! Takot ako. Ayos. I love Kalangaman Island. Ayan na po Uy. natin. Dali, pintura mo dito. Ang ganda. Picture muna, picture. Yun, oh. Guys, Salamat po. kantaan nyo muna happy birthday. Wave. Salamat. Lahat na. Salamat, 6 Gear Motor Supply, Kain Ocean po. B, Ocean Wide. Yan, Ocean Wide. Pasala ko na guys. Cellphone, ganyan yung cellphone. I know I should leave, 'cause you're driving me mad. You burn like a fire. I'm so goddamn naive. I keep coming back, 'cause you're taking me higher. Higher than I've ever been before. Then you let me down again, close the door. I know I should leave, 'cause you're driving me mad. You burn like a fire. Now you're calling again, sugarcoat everything, but it doesn't make it sweeter. We wake up in my bed, I forget what you did, but it doesn't make things easier. You're fucking with my head again. I believe in every word you say, baby. Now you're calling again, sugarcoat everything, but the truth still tastes as bitter. I know I'm a fool, here we go again. I think I might lose it. I try playing it cool, but you have your ways. Anong tawag dito? Ito guys, may pinapainom sa atin si Jetlaw. Ano po? Mahalina. 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 Baha. Baha. Bahalina. Bahalina. Hindi balyena, ha? Bahalina. Ano po ito? Tuba. Tuba. Coconut wine. Coconut Pero 3 wine. years. 3 years na Ayun. 3 years na coconut wine. Parang kami suka lang. Wine yan. Tikman mo. Parang sangria. Mga Carlo Rossi na wine. Diba? Wala namang ganong ano. Ay, ba't Napakla natatakot? lang. Napakla lang na may Cheers. asim. Masarap. May O, yan nyo yung damit nyo. Dali, imprint. basa maano yung Cheers ang tagay sa Siyempre. tagumpay. Shout out Imprint Custom. Baka naman. Mapakla. Pakaraw. Bakla. Mapakla po. Pero wala namang masyadong lasa. Mapakla na parang lasang tuba. hindi na
Ngayon, pakita ko muna sa inyo itong paligid. Ito, marami silang mga cottage dito. Ito, meron sila ditong bihisan, 3. Tapos dun may CR doon, kaya lang sarado. Ito, may CR pa sila dito. Ito, may mga tubig pa dito. Ito, tubig ulan na to guys, sinasala nila para pambuhos naman dito sa CR. Kasi yung iba naghahanap ng CR pagdating sa mga island. So, ayan po, malinis po yung kanilang CR. Tapos, ang dami pala ditong mga cottage. Hanggang doon sa dulo. At ang maganda rito guys, ang daming puno ng nyug. Ayan o. Kaya pag nagpicture kayo, pag nagvideo kayo, ang ganda niyan tingnan. Ito, medyo madilim kasi sa camera ko kasi bagong ulan. At saka makulimlim, kaya medyo madilim. Pero pag ito sobrang taas ng araw, sobrang ganda nito. Kitang-kita yung kulay nito. Pwede po pala ditong mag-overnight, pero dala daw kayo ng sarili nyong tent. Dahil yung mga TP house dito dati, na kung saan pwede nyong rentahan is na-wash out nung bagyong Yolanda. Ito naman yung bandang dulo pang side. May mga kayak pala dito na pwede nyong rentahan. Astig ng puno ng nyug. Oh. Nakaangat na yung kanyang ugat, pero nagkaugat ulit sa ilalim. Tapos pagdating naman dito, kakaiba yung bato, parang semento, malalapad oh. Ayun siya oh. Pero pagdating doon, yan mabuhangin. Yan pong bato na yan, hindi po yan semento ha. Bato talaga yan, natural yan dito. Kasi tingnan nyo doon oh, malalapad. Siguro sa lakas na lang ng alon, nagkakrak na sila pagdating dito. Nasisira. Ito mayroon sila ditong parang function hall. Kaya lang nasira na. Lipat na raw tayo. Sa kabila. Marami daw mga turtle. Oh, pakita ko lang dito ano pang meron dito par. Sa kabilang side tol, may mga bed daw dyan. Ito, sa side na yan. Yan. Ito. Oo nga no. Ito pala. Ayun, hanggang dun pala oh. Ito, may nakasulat dito. Tingnan natin oh. May arko dito. Welcome to Kalangaman Island, Palumpon, Province of Leyte. Kung Carlo, Jericho, ikot. Naalala ko dito yung Balabac, Palawan na pinuntahan natin. Lalong-lalo na yung Unok Island. Parang ganun siya. Eto, tingnan nyo yung puno ng nyug. Nasa gitna na siya. Dahil pala dati, yung buhangin, etong pagkakaangat ng buhangin ito hanggang doon. Kaya lang na-wash out na na-wash out. Siya na lang yung naiwan doon. Tingnan nyo, nasa gitna siya. Naman tayo sa kabila. Bagal! Kap, ang bagal kap! Kusina to? Kusina? Grabe guys, tingnan nyo! Woo! Ang linaw ng tubig oh! Grabe ang linaw! Wow! Ang linaw! Uy! Bangking, sayad yung tuhod, yung tuhod. Sayad yung tuhod. Hindi mo bangking. Tama nga yung sabi nila sir, dadalhin daw kami dun sa maraming pawikan. So eto yun. Eto na yung lugar na yun. Eto yung kabila nitong isla. Kabilang side. Ayun, ang lalaki. Ang dami nila, ayun oh. Ayun o. Eto pa oh. Ang laki. Ayun pa, ang dami. Oo nga ano, ayun o. Ang dami. Ayun, ang laki. Sir, ilan po? 100. Yun, may 100 pawikan daw dito. Pwede po kaming lumangoy. Pwede. Pwede siya magi doon. Ah, yung Karen. So, tinesting muna ni Kuya yung Karen. Kung pwede kaming tumalon. Bakit po nalakas po yung current dito? Ano na lang. Takot ka bigla. Dito ka kaya? Baka sumabit ka. Dito ko. Sa harap. Curious ka pa naman. Ay na, girl ah. Yan ay turtle sa paa mo. Ay, takot pala. Ayan ay nahabol ka, boy. Ababaw lang pala. Mababaw na dyan. Abot mo? Oo. Wala nang pawikan. Konti. Panahon, grabe.
Ayun ata, o pawikan niya na sa likod mo. Tignan mo daw dali. Kaya pawikan yan. Pawikan niya? Malaking bato. Pawikan. Hindi. Ganda. Yun, Jeric, pawikan ba yung sa likod mo? Hindi. Ano? Dugong. Hanap tayo guys sa turtle. Kaya lang, bilis nilang lumangoy. Ang bilis nilang mawala. Tumalon ako sa dagat, kaya lang lumayo sila. Siguro nabulabog ng bangka. Kasi pagdating namin, saka doon sila naglayuan. Pero mababaw lang siya. Lumayo na. Nawala na sila. Good morning! Pasensya na po kayo, medyo nakasando lang ako ngayon. Kakagising ko lang at nandito pa rin po tayo ngayon sa Leyte. Dito pa rin kami tumuloy guys sa Fans Hotel. Kahapon galing na tayo ng Kalanggaman. Ayan, napanood nyo naman po yung video natin. At ngayong umaga nagpalipad ako ng drone. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance magpalipad ng drone dito sa ibabaw o dito sa rooftop nitong tinuluyan namin. Tingnan nyo, dito sa kaliwa natin, may kabundukan. Tapos, meron siyang ulap kanina, gumagapang yung makapal na ulap. Tapos makikita mo lang yung cell site. Ang gandang pagmasdan, halos paikot yung mga ulap. At dito naman sa likod natin, kabundukan ulit. Hindi ganun katataas yung bundok nila. Pero ang maganda doon sa bundok nila guys, ang daming mga puno. Hitik siya, punong-puno siya ng puno, iba't ibang klaseng puno at kulay green yung bundok nila dito. Dito pa sa part na to, mayroong pang maliit na parang chocolate hills sa bundok. Tapos doon, mayroong maliliit na bundok. Tapos paikot yan guys. Tapos eto naman yung crossing, pag dinerecho mo yan, dire-diretso yan papunta doon, makikita natin yung statue doon ni MacArthur. So yun yung pupuntahan natin ngayon, after natin mag-almusal ngayong umaga. Kasi mamaya pong hapon ay pauwi na tayo ng Manila. So susulitin na natin yung isang araw natin dito, maganda naman yung panahon. So gisingin ko muna yung kasama ko, tapos breakfast kami, and then afternoon, ikot na tayo dito sa Tacloban. Ang dadaanan natin ngayon ay yung MacArthur statue, dyan, tapos yung barko na pinutol. Okay. And then afternoon, balikan ulit natin yung San Juanico Bridge para ma-compare naman natin kung anong hitsura niya pag umaga at saka gabi. Good morning! Tulog na tulog. Tara na! Hotdog, ham, tsaka itlog. 8:59 ng umaga. First destination natin dito, napakalapit lang. Eto, pagliko lang natin dyan. Wala pang mga 2 minutes, mararating na kaagad natin. Yung MacArthur, MacArthur Monument ba yun? Kung tawagin, lalagay ko na lang po sa description. Tapos yung Boy Scout din dyan, yung sa may rotonda. Ito lang, pagliko natin. Ito lang, pagliko natin dito. Ito po ay park pa ng Palo. Sa kabila naman, Tacloban. Basahin nga natin kung ano tong marker dito. Tingnan natin. Pero feeling ko hindi pwedeng huminto dito eh. Malayo eh. Ayun oh, dun oh. Saan kaya pwedeng mag-park? Picture tayo ba pag ano no? Pang. Ayan. So, Boy Scout siya. Medyo mataas yung araw kaya kubera natin ng ganyan. May hawak siyang parang pananim. Tapos parang kawayan ata itong nasa kabila niya sa kanan. Tara, diretso na tayo doon sa MacArthur Shrine. Eto na oh. Kukunti lang palang dumadaan dito. Department of Education, Division Leyte.
yung nasa paligid natin dito, halos government office. Meron ditong PAGCOR, Bureau of Treasury. Ito ano to? DPWH. Oo nga no, itong kahabaan na to, mga government office. Ito nakikita lang natin to sa libro, sa mga history. Ngayon, makikita natin ng personal at saka makakapagpa-picture tayo. May pagka-luneta style siya, no? Iniwan namin dito guys yung aming motor at saka yung helmet. Mas malilim kasi dito. Marami naman parking. Hanggang doon sa dulo. Tapos dito rin sa kabila. Doon, may parking din. Kahit 4 wheels, pwede mag-park dito. Tara, tawid tayo. Let's go. Dito pa lang sa bungad, meron tayong plug dito. Parang may pagka-luneta park siya. Tapos ito may nakalagay dito. Tapos sabi dito, a dedication to our fallen heroes. Itong monument na ito, isa siyang soldier, Filipino soldier. Ganyan po yung hitsura ng kanilang mga barel, yung uniform. Tapos dito tingnan natin, may nakasulat din dito. Sabi dito, in memory of those Australian who made the ultimate sacrifice to protect their nation and to liberate the Philippines during the Second World War. Ayan, okay, nandito na tayo guys. Kung saan? Ito yung nakikita lang natin sa libro, sa mga history, yung statue ni Douglas MacArthur. Magsasalamin muna ako, medyo mainit eh. Bigyan ko lang kayo ng trivia. Sabi ni Google, sinerch ko lang din kanina, na noong 1935, unang dumating si MacArthur o Douglas MacArthur sa Pilipinas. Sabi niya doon, I shall return. At ito na nga yun, kung saan sila bumalik noong October 20, 1944. Nung pagbalik niya dito sa Pilipinas, yun na yun naging simbolo ng kalayaan natin sa pananakop ng Hapon noong World War II. So sila yung nakatulong sa atin para makalaya tayo sa pananakop ng mga Hapones. Ang lalaki pala ng statue nila, tapos sabi sa Google, bronze tong mga to. Dito sa likod, ito na po yung dagat. Meron pa pala dito guys, oh. Meron silang inukit dito. Siguro ito yung labanan nung panahon ng Hapon at mga Pilipino. Kasama sila Douglas MacArthur. Parang katulad siya doon sa Marinduque, sa Pulan Lupa. Kaya pala sabi nung kasama namin dito, masarap pala mag-jogging dito sa part na to. Ito yung boulevard, oh. Yan. Tapos ito, yung kahabaan na dinaanan natin kanina. Sarap palang tumambay dito. May pagka parang Luneta Park siya. Yan, paalam MacArthur. Akalain mo yun, narating natin, yung nakikita lang natin sa libro, na isang makasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Next destination naman natin, yung barko na hinati, na iniwan na lang doon dahil nung panahon ng Yolanda, ay sumadsad yung barko doon. Tapos hindi na nila inalis yung pinakang dulo daw, iniwan na yung dulo. Gusto ko makita yung barko kung gaano ba kalaki, tapos hanggang saan siya, nasaan siya ang lugar, saan siya nakalagay, saan nandun, kung yung ba yung original position niya, nung inanod siya doon, nung malakas yung bagyong Yolanda. Alright, mula dito, nasa malayo-layo din, 21 minutes, 10 kilometers. Medyo traffic po ngayon dahil today is fiesta daw dito sa Tacloban. So, papasok na po tayo ng Tacloban. Itong part na to again is Palo, Leyte. Sana tama yung pronunciation natin. Minsan kasi sabi nila Palo o Palo, parang ganun. Sabi nung nakausap ko kahapon, ang salita daw dito sa Tacloban is Waray. Tapos dito naman pagdating sa Palo is may pagka Bisaya na. At saka may pagka Cebuano, parang ganun, halo na. So correct me if I'm wrong, comment down below guys kung tama ba yun. May nakausap lang tayong dalawang lokal. Dito na tayo daan sa bypass para picture ulit tayo doon sa signage ng Tacloban. Ang presyo ng gas dito ay nasa 74. Ang diesel naman 67. Mura. Mas mura dito palang gas. Gateway to Eastern Visayas. Welcome to Tacloban, Philippines. Dito tayo dadaan sa bypass para hindi tayo matraffic. Dahil piyesta ngayon dito sa Tacloban, mas mainam na dito tayo dumaan. Ito, kanan na tayo dito. 2.9
2.9 kilometers mula dito. 7 minutes. Bakit? Iikot ulit dun. Pwede na yan. Medyo rough road. Aray ko. Naku, maputik. Okay. Bawal huminto sa gitna. Bawal huminto. Tama naman. Tapos pwede rin dito. Dito na lang tayo. Mas sementado pa dito. Ayan. Same lang naman eh. Oo nga pala guys, wala pala ditong jeep katulad sa Manila. Ganito yung meron sila oh. Yung multi-cab na ginawang jeep. Ayan, kagaya niya no. Ayan, tuloy pasada 2026. Ganyan siya. Yan na yung pinakang jeep nila dito. Tapos tricycle. Oh, let's go. Lapit na. Bitin sa akin talaga ang NMAX. Kaya puro ADB din yung gamit ko eh. Ito ay isang rotonda. Dito tayo sa kanan. No entry, 5 PM to 12 midnight. Sangyaw Festival. Meron pala silang tinatawag na Sangyaw Festival. Right, malapit na tayo guys. Eto 1 minute. Sa kaliwa. Ayun. Ito may flag ng ng Pilipinas. Tabing kalsada lang siya guys. Ito. Ikot muna tayo. U-turn lang tayo. Eto na. Guys, nandito na tayo. Tabing kalsada lang po siya. Paglagpas ng overpass. Yan, tapos register lang kayo dito bago tayo makapasok. Wala pong entrance dito, sir? Wala po. Sige po. Salamat po, sir. Pasok na po ako. Tara, pasok tayo dito sa loob. At guys, eto na daw yung pinakang barko talaga. Original na ito yung unahan ng barko. Hindi na nila tinanggal. Pero hindi po pala dito talaga yung posisyon niya. Nandito daw sa gitna ng kalsada. Diyan mismo. Inatras na lang nila para yung kalsada madaanan pa rin. Tapos nasa 7 barko daw yung naanod dito sa Pangpang mula dun sa pier. Mamaya sa taas makikita natin yung pier. Pag umakyat tayo doon, dito muna tayo sa baba. Tingnan nyo kung gaano kataas yung barko. Dito, mula dito sa... Hindi pa nga ito yung pinakang ilalim eh. Solid na bakal. MV Eva Jocelyn. So, nangyari po yon noong November 2013. Tara, akyat tayo sa taas. Ano kayong meron dito sa taas? Ayan, dito na tayo sa pinakang second floor. Ayun yung sinasabi ni Kuya, yung pier. Diyan daw galing yung mga barko. Tapos dito sa part na to, ang dami daw kabahayan dito. Mga squatter, nasa 70 kabahayan na na-wash out. Ngayon, after nung bagyo, nung na-wash out na, nilipat na sila doon sa pabahay. Ito, may nakasulat dito. MV Eva Jocelyn is only one of the 8. So bali, 8 pala yung barko na inano dito. Push inland here in Barangay Anibong by giant 6 meters high storm surge. Grabe, 6 meters yung taas nung storm surge. Tapos, 375 kilometers per hour yung wind. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas yun. Kung gaano kalakas yung hangin na yun. Ganun po kalakas pala talaga yung tumamang bagyo dito. Yolanda is the deadliest typhoon ever recorded in the Philippine modern history. Yung pala yung pinaka-deadliest typhoon recorded sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Tacloban, Leyte. Sa kabuuan sa Pilipinas, ang opisyal na bilang ng mga namatay dahil sa Super Typhoon Yolanda ay humigit kumulang 6,300 katao. Para naman sa Tacloban City, ang opisyal na bilang na namatay ay 2,321 katao. Ang lungsod ang isa sa pinakamatinding tinamaan ng bagyo, lalo na dahil sa napakalakas na storm surge, umabot sa humigit kumulang 6 to 7 metro sa ilang lugar. At ang iba pang mga bilang na nawala ay humigit kumulang 1,000 sa buong bansa. Ang mga nasugatan ay mahigit 28,000 katao at ang apektado ay humigit kumulang 16 milyong Pilipino.
Marion. Dito naman tayo sa pinakang ibabaw pa. Ito naman yung pinakang dulo nitong unahan nitong barko. Ito pa yung bakal na pinagtatalian. Ito, meron din sa kabila. Ito yung pinakang unahan. So guys, mula dito sa may barko, kalahating barko, babiyahin naman po tayo ngayon papunta ng San Juanico Bridge. Babalikan natin. Tingnan naman natin kung anong itsura niya pag umaga. Mula dito, nasa 8.3 kilometers, 16 minutes. Itong Tacloban, talagang ang dami ng mga kabahayan, ang dami mga malalaking gusali, maraming tao. Talagang city na siya. Parang Maynila na rin siya. Ang gusto kong matikman dito, yung kanilang mga delicacy. Meron si Sir tinawag, si Sir Bong, meron siyang tinatawag na parang malagkit na parang kalamay daw. Sa kaya kami makakahanap nun. Bago man lang tayo umuwi, matikman man lang natin. Ang laking bus na nasa likod. Paunahin na natin yan. Oo nga pala, may bus nga pala bumabiyahe mula Cubao papuntang Leyte. Itong bus na to. Layo ng biyahe niyan. Ito, Bagakay. Nasa barangay Bagakay na kaagad tayo. Yung McDo nila tsaka Jollibee, medyo malayo doon sa pinakang sentro. Nandito na siya, malapit doon sa San Juanico Bridge. Tapos dito na tayo sa kanan. Ito na yung Maalikabok. Samar, Babatngon, kaliwa. Dito tayo, papunta tayo ng Samar. Ito na agad yung sasalubong sa inyo. Ginagawang kalsada. Kasi rotonda siya. Inaayos. Bugong. Leaving Tacloban City, 1953. Hinto muna tayo saglit dito. Picture muna tayo ng ganun. Okay. Tara, diretso na tayo. Biyahin muna tayo papunta doon sa dulo, tapos doon tayo magpalipad ng drone. Kasi mas maganda siya pag nakaharap dito yung drone. Tsaka dito, bawal magpalipad dahil may kampo nga. Let's go. Mula dito makikita mo, paahon ka agad siya. Uy, inunahan tayo ng bus. Nakakatakot, ang bilis niya. Kahit sa tulay, umu-overtake. Wow. Ito, mas kita natin yung paligid. Dito sa kaliwa natin, mayroong parang view deck. Kaya lang, parang hindi pa siya open. Ang pangarap kong madaanan, ngayon nadadaanan na natin. Aray ko, medyo malubak lang. Aray ko. Siguro sobrang daming dumadaan dito. Ang daming mga parang fish pond doon sa baba. Uy, ang laki. Ayun, mas maganda dito. Kitang-kita natin, yung pa letter S. May mga pulo-pulo dito sa paligid. Woohoo! Aray ko. Malakas yung agos ng tubig, Tsaka parang umiikot. May naliligo doon sa baba, Pwede palang bumaba doon. Diretso muna tayo, tapos hanapin natin yung signage ng Welcome to Samar. Picture tayo doon, tapos balik tayo dito. Dito tayo magpalipad.
30 kph lang pala dito. Bakit ang bilis natin? Ayan, eto na po yung pinakang dulo. Tapos, hanapin natin yung Welcome to Samar. Ayun! Eto pala, oh. Eto lang pala kaagad. Welcome to Samar Island. Lapit lang pala. O, picture ulit tayo. Alright, so pabalik na po ulit tayo ng Fans Hotel. Ayan, nakita na natin na mas maliwanag itong San Juanico Bridge. Nagpalipad ako ng drone, ang ganda niya. Mas maganda rin siya sa umaga para kitang-kita mo yung pagka-letter S. Sa gabi naman, yung konting ilaw. Mas maganda sana paggabi, punong-puno siya ng ilaw para kitang-kita mo yung letter S, yung kahabaan itong San Juanico Bridge. Woohoo! Ang galing ng pagkakagawa nila, no? Pa-letter S na ganun, sa halip na straight, ginawa nilang pa-letter S. Boom! Medyo malubak nga lang talaga, guys. Doon sa part na yon, yung may mga railings na ganun, mas mataas na part yon. Woohoo! Ang linaw din pala ng tubig dito. Parang blue-green. Ang tagtag. Parang pang-international din yung pagkakagawa nila. Ang galing. Pa-letter S halip na straight lang na, ano ba yun? Yung tulay na straight lang. Pinaliko nila. Alright guys, nandito na tayo sa airport. Nakapag-check-in na tayo, tapos bumibili kami dito ng mga delicacy. Ito. Ano siya? Johan's Chocolate Yes, sir. Moron. Ito yung chocolate moron daw. 65. Ito. Tapos ito yung isa pa. Binagul. WD. Binagul. Tapos ito naman, ano to? Magkano to, ma'am? 120. Sagmani? Sir, tablaya, pure. Ano po ito? Sagmani? Gabi na may mani. Ito kami mo, hindi sila po kasi kami. Di ba't parang gagalit ka? Ikaw nga parang mas galit eh. Kasi kayo. Hindi naman. Joke. Ito, bili ka din na ito. Kopya. Suman to ate. Gabi yan, ma'am. Gabi rin. Gabi na may mani. Pareho lang to, tsaka yung malaki. Mag-iba, sir.